Okay, meron lang tayong question dito. Sabi niya, yung father ko po ay 30 years na sa service, 3 years na lang, 60 years old na siya. Nagkaroon po siya ng sakit at nag-leave siya. Natapos na po yung leave niya at nagre-report na siya sa company. Tinanggal na siya at binabayaran na lang siya. May fit to work naman na siya ng doktor at pwede na siyang bumalik sa work. Pero bawal na daw siya sa mabibigat na trabaho, sabi ng company. Hindi na daw siya fit sa work dahil mabibigat ang trabaho sa company, kaya binabayaran na lang siya. Ano po ang dapat niyang gawin? Okay, ganito po ang sakit o disease ay isang authorized causes para tanggalin ng employer ang isang empleyado sa kumpanya. Pero meron itong mga requisites para maging legal yung termination na gagawin ng employer sa employee nila na nagkasakit. Okay, una, dapat yung sakit incurable, hindi siya gagaling within 6 months. Okay, incurable within 6 months. Pangalawa, etong incurability ng disease na to o ng sickness na to ay certified ng isang accredited public physician or health practitioner. Okay? So, yun yung dalawang yon. And then, babayaran siya ng separation pay na 1/2 month pay for every year of service. So, kapag nagawa lahat yon, kapag present lahat yon, yung termination based on sickness ay legal, hindi labag sa batas, valid. Pero dito sa kaso ni sender, okay, meron ng fit to work certificate ang doktor. Ibig sabihin, yung sakit niya, hindi na kailangang abutin ng 6 months para gumaling kasi magaling na. At magre-report na siya sa trabaho pero ayaw siyang tanggapin ng employer. Ano ngayon yung nalalabag na employer dito? Kapag ayaw na po siyang tanggapin ni employer pabalik sa trabaho dahil ayon sa employer ay mabibigat yung mga trabaho na hindi kakayanin ng empleyado, despite the presence of a medical certificate na fit to work ng employee, nakakakomit na po ang employer ng constructive dismissal. Okay? Constructive dismissal, ito yung sa pamamagitan ng aksyon ng employer, parang katumbas na rin ito ng pagtanggal sa empleyado, although hindi aktual na tinatanggal yung empleyado, pero base sa kanyang aksyon, makikita mo or mahuhulaan mo na yun ang intention niya, yun ang goal niya para tanggalin sa trabaho ang empleyado. Constructive dismissal po iyon. Lalo na kung hindi tinatanggap ng empleyado yung sinasabi ng employer na yung sakit mo, hindi na, yung kalagayan mo, hindi ka na magiging productive dito sa trabaho dahil mabibigat yung trabaho dito, may constructive dismissal na po. Ngayon, wala bang magagawa si employee kundi tanggapin na lang yung sinasabi ng kanyang employer na, tama nga naman, mabibigat yung trabaho, baka hindi na kayanin ng edad ko. Pwede ba yun na tanggapin na lang ng ganon? Hindi po. Hindi po pwedeng i-impose o ipagpilitan ng employer na hindi na papasukin sa trabaho si employee. Dahil meron na siyang nagagawang illegal dismissal. Illegal dismissal, bakit? Kasi po yung pagtanggal sa empleyado ay hindi na naaayon sa batas. Wala ng substantive due process and wala ng procedural due process. Ano yung substantive due process? Dapat po kasi may basihan o batayan yung pagtanggal sa empleyado. Yung pagkakasakit ba niya ng ilang araw lang at pagkakaroon naman niya ng medical certificate na fit to work? Nasa batas ba yun as just or authorized cause ng termination? Definitely wala, hindi po siya just cause ng termination. So authorized cause hindi po pasok doon sa sickness or disease ng empleyado. Bakit? Kasi po within 6 months gumaling ang empleyado. May fit to work medical certificate nga eh. So ibig sabihin hindi na-meet yung requisites ng sickness or disease as authorized cause of termination. So walang substantive due process. O paano naman yung procedural due process?
twin notice. Dalawang notice, notice sa DOLE and 30-day notice sa empleyado, usually. And payment ng separation pay kapag may authorized cause sa termination ng employee. So, in this case, yung sickness sana, 1/2 month pay for every year of service. Pero since hindi na naman niya na-meet yung incurability ng sickness within 6 months, kasi nga, meron na siyang fit to work medical certificate. So, ibig sabihin, hindi siya pasok doon sa authorized cause ng termination. So, walang substantive due process. Ngayon, pwede na bang tanggapin lang ng employee? Hindi po. Kasi meron ng illegal dismissal na nakukumit si employer. Okay? So, anong gagawin ng employee kung hindi niya tatanggapin? Papasok po siya, wag po siyang mag-aawol ha, wag niyang aabandonahin, wag niyang ia-abandon yung kanyang work. Papasok siya sa trabaho, kapag hindi na siya tinanggap, mag-file ng illegal dismissal, constructive illegal dismissal. Bakit ko nasabing wag aabandonahin? Kasi merong isang actual case na nangyari. Ito naman, may medical certificate sa employee, ano? Doon sa medical certificate niya, kasi etong si empleyado ay delivery helper siya. So, as delivery helper, mano-mano niyang binubuhat yung mga kahon-kahon na i-deliver niya sa mga malls, supermarkets, at sa iba pang establishments. So, dahil sa pagbubuhat na yon, after 10 years siguro, nagkaroon siya ng sakit and nangailangan siya ng operasyon sa katarata sa mata. So, naoperahan siya. And dun sa medical certificate niya, pinagbawalan siya ng kanyang doktor na magbuhat ng mabibigat na bagay. So, as delivery helper, nasa isip niya na, hindi na ako pwedeng magtrabaho kasi bawal na sa akin magbuhat ng mabibigat na bagay. So, pumunta siya kay employer ngayon, nagpapabayad ng separation pay. Tapos nung hindi na siya binayaran ng separation pay, kasi sabi ni employer, bigyan mo kami ng medical certificate na hindi ka gagaling within 6 months. Hindi siya makapag-provide kasi yung medical certificate niya nakalagay lang doon na bawal lang siyang magbuhat ng mabibigat na bagay. So ganon. Humihingi siya ng separation pay mula sa employer niya, hindi siya binigyan. Nag-file siya ng kaso sa DOLE. Nag-file siya ng illegal dismissal and nagkiklaim siya ng separation pay by reason of sickness. Alam niyo ang sabi ng korte, hindi siya entitled sa separation pay kasi siya ang nag-abandona ng kanyang trabaho. Anong ibig sabihin nun? Siya yung kusang loob na hindi na pumasok sa kanyang trabaho. So, hindi siya tinanggal ni employer. Siya yung kusang hindi na pumasok sa kanyang trabaho. Dahil iniisip niya na kailangan siyang bayaran ng separation pay, pero hindi siya binayaran, kaya nag-file siya ng kaso. So, dahil inabandona niya yung kanyang position, yung kanyang trabaho, walang illegal dismissal. Kasi, bago natin masabi na may illegal dismissal, bago natin pag-usapan yung legality or illegality ng pagtanggal sa empleyado, kailangan muna nating patunayan na may dismissal nga na nangyari. Like in this case, sa kinukwento ko siya yung kusang hindi pumasok. Siya yung nag-awol sa trabaho. Siya yung nag-abandona ng trabaho niya. So, walang illegal dismissal. Walang dismissal actually na nangyari. Hindi siya tinanggal ng employer. Kaya wala tayong pag-uusapan na legality or illegality ng dismissal kasi wala naman talagang dismissal na naganap. So, yun yung payo ko. Huwag siyang mag-a-abandon. Kapag pumasok siya sa employer at hindi siya tananggap, then mag-file siya ng illegal dismissal. Okay? Kasi napatunayan, may kailangan niyang patunayan by substantial evidence na hindi na siya tinanggap sa trabaho ni employer.